Kamusta kayo mga federations of light workers, light warriors, fruit seekers and star seeds? Sending all positive energies, welcome to MY channel. Nakarinig ka na ba ng mga common saying galing sa taong may edad na, mga may pamilya, at napasa sa mga saling lahi hanggang sa mga anak at apo nila, na ang sabi wala na tayong magagawa ganito na buhay ko, makakain lang ng 3 beses sa isang araw nako. Pangarap ko lang naman mabuhay ng tahimik. Kasabihan yan ng taong na-stuck na yung buhay sa kumunoy na wala na silang pag-asa. Yung parang, failure na agad sila. Ito yung comfort zone ng tao kaya hindi sila nag-grow. Bakit? Dahil dun na lang yung level ng capabilities nila na hanggang doon na lang sila. Defeatist mentality, kung ganon yung isip ng tao, yung wala ka ng pangarap tanggapin na ganito ganoon na lang takbo ng buhay nila. Maling thinking yon. Kasi simula pa lang hinatulan mo na agad yung sarili mo. Nilimitahan mo yung sarili mo sa lahat. Ayon sa national survey, halos 79% ng Filipino gusto ng komportableng buhay at simpleng buhay. Tingin mo? Ano ba ang epekto kung puro simpleng buhay lang karamihang perspektibo ng Pilipino? Walang progress. Walang mga ideya gumawa ng mga bagay na makakatulong para mag-prosper sila. Hindi mag-grow ang taong nakakulong lang sa kanilang comfort zone. Ano-ano ba ang comfort zone? Puro pamilya, puro trabaho, wala ng oras para sa sarili. Wala kang mabubuong konklusyon sa sarili mo bakit naging ganyan ang buhay mo. Walang challenges, walang pressure, kasi nasanay ang tao sa comfort zone sa mga masaya at tahimik na buhay na lang. Hindi ka makakabuo ng mga bagay na makakatulong sa paligid mo na pwede mo pang maiko-contribute sa tao, hindi lang para sa sarili mo. May ganung thinking na tinanggap ng tao hanggang dun na lang ang buhay niya sa mundo. Sobrang stagnant means napakapayak ng buhay, kundi ang makakain ng 3 beses sa isang araw. Mahalaga buhay ka, wala nang pangarap yon. Ayaw nila mag-explore. Kaya maling-mali ang konsepto na simpleng buhay na lang at wala nang pangarap. Negative thinking kaya ang resulta, negative din, sa buhay. Importante may pangarap ang tao, huwag lang simple. Wala namang masama sa simple, pero kung ikot na lang dun sa pagiging simple, wala kang madidiscover sa mundo at sa mga bagay-bagay sa paligid mo, pangarap na mas mataas pa, kaya nga may kasabihan kung mangangarap ka lang din naman taasan mo na, dahil kahit di mo man maabot yung pinakatugatog ng pangarap, at least may mga maiiwan pa rin mga tira dahil tinaasan mo pangarap mo, tawag dun notches. Parang sa warehouse, di ba? May napapansin ka mga shelves, racks dun tulad ng nasa picture na yan. May mga layers, means, kahit mahulog ka sa bawat layers may mga sasalo sa'yo, hindi ka mapupunta directly at ground zero. Kaya mahalaga mataas ang pangarap mo, pero syempre, kahit mataas pangarap mo, huwag mo pa rin kakalimutan ang pagiging simple mo kung saan ka nagsimula mangarap. Kaya importante talaga ang may pangarap, pero kahit natupad na yung mga pangarap na yon, mamumuhay pa rin tayo ng simple. Mahalaga tinaasan mo pangarap mo, at walang masama dun, tatrabahuin mo yon para matupad. Matagal na proseso. Patience lang at huwag sumuko sa lahat. Sabi nga ni Brian McRill, whatever makes you uncomfortable is your biggest opportunity for growth. Nag-grow lang ang tao kapag hindi komportable sa buhay. At yung hindi sa pagiging simple lang. Dapat may pangarap,